Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Post Historia Channel. Senator Erwin Tulfo posibleng imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Posibleng imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ni si Senator Erwin Tulfo dahil nakatanggap di umano siya ng kickback sa flood control project. Ayon sa affidavit ng 18 dating membro ng ex-Marine na sina Gumban kasama sina Mark Tiksay at Henry Ovina, ay nag-deliver sila kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium size na maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Una nang isiniwalat sa presscon ng 18 dating membro ng Philippine Marines ang mga naihatid nilang mali-malitang pera sa mga kilalang politiko at personalidad mula kay Saldico. Pamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta ang bagong subcommittee. Nakatakda ang unang pagtitipon ng panel sa Huwebes, Hunyo 4, 2026. Ito, naka-attach dito yung affidavit. Basahin ko ha. Ako, si Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Obina, ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-size maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Yon ang nakalagay sa affidavit. Wow. So, sa isang pahayag, sinabi rin ni SP Alan Peter Cayetano, birada niya kay Senator Erwin Tulfo, natatakot ka ba na mabanggit ang pangalan mo sa Blue Ribbon Committee hearing dahil naisama ang pangalan mo sa affidavit ng Joint Marines? Yun ang direktang patutsada ni SP Cayetano kay At ito na nga, sa wakas, hinihintay ng taong bayan, dumating na. Ito ang kinakatakutan ng mga members ng Maleta Gang. For 9 months sa pamumuno ni Soto Lacson, halos wala silang ginawa. Yung nakatatlong beses naman silang hearing. Yung una, pangalawa, okay pa, lalo na yung pagharap ni Gutesa. Kaya lang, after na nagsalita si Gutesa, wala na. Na-discarril na yung dating matapang, matino, ginagalang, graph fighter talaga na Lacson, nag-iba ang ihip ng hangin. And for the rest of his term as Blue Ribbon, ako personally, nawalan na ako ng tiwala, nawalan na ako, dismayado na ako sa kanya. Kasi sa paningin ko, opinion ko lang ito, pilit na pinagtatakpan nila ang mga tunay na salarin sa flood control scandal. Kaya ngayon, at nagkaroon ng leadership change sa Senado, takot na takot sila. Gusto nilang maagaw ang liderato. Itong si Erwin Tulfo sa isang panayam, anong sabi niya? Umaasa siya na may 2 tao na tatawid o 2 miyembro na tatawid. Sino yung pinangalanan niya? Kung hindi ako nagkakamali, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Connecting the dots sa programa ni Senator Marcoleta sa Net25, sa Ganang Mamamayan, binulgar ni Senator Marcoleta, araw-araw daw na tinatawagan ng mga iba't ibang personalidad si Senator Jinggoy. Kumalas ka lang dyan sa Brave 13 at hindi ka na namin kakasuhan. So pinapipili itong si Senator Jinggoy
prinsipyo o kaso kulong. Yan lang, dalawang pagpipilian. At nalulungkot si Senator Marcoleta, naaawa siya kay Senator Jinggoy, but at the same time, humanga siya ng todo dahil in the end, pinili ni Senator Jinggoy ang prinsipyo niya. Kaya ang sabi niya is, if this is the price to pay for standing for my principles, handa akong makulong. At pasalamat tayo sa Diyos dahil kinasuhan siya at lumabas kaagad ang warrant of arrest. Kaya lang, ito na, ang pagliligtas po ng Panginoon, pwede siyang makapagpiyansa. And I believe, kahapon pa lang, nagpiyansa na siya, I think 90,000, kasi ang inaprubahan ng korte na kaso is yung graft bailable. Yung plunder na mabigat, I think 573 billion ang inaakusa kay Estrada. Hindi inaproban as of now ng korte. Ibig sabihin, ligtas pa rin si Senator Estrada. Ibig sabihin, palaban na yan si Estrada. Hindi na siya kakalas sa Brigade 13. So, isa rin yan, Senator Escudero, ginigipit din nila. Sige lang, may hangganan ng lahat. At ito na nga, ilang tulog na lang, ano ba ngayon, Sabado? Sabado. Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. 5 tulog na lang. Yan na, ang dami ng mga kinakabahan. Hindi na sila makakatulog ng mahimbing ang mga napangalanan sa Brave 18 Marines. So, tingnan natin hanggang saan ang tapang, galing ni Senator Erwin Tulfo. Paano niya ngayon, I don't know kung mag-attend ba siya, I don't know kung member ba siya sa subcommittee. Basta at least, ang taong bayan mapakinggan na. Ma-cross-examine ang mga Brave Marines at tayo na ang humusga kung nagsasabi ba ng totoo itong Brave Marines o hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Niyan kabangan namo og yero. Niatok karon. So muna ni ang yero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Duyo kumanggot ita. Ay abiki. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga ug sa naghatag sa sin nga tao dagit sa mong balay. Ug unta magpadayon ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya? Kuan ra kanang extra ra. Kung wala mo hire wala. So kuan lang gyud ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gyud ika-afford nga ipkapalit sa yero.
So salamat kaayo. Salamat po.